Ang pag-aani. Tumingin uli ako at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao. May suot na koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at nagsalita ng malakas sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na. Hinog na ang aanihin sa lupa. Ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at ginapas niya ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas mula sa templo sa langit. May hawak din itong matalim na karit. Lumabas naman mula sa dambana ang isa pang anghel. Siya ang namamahala sa apoy sa dambana. Sinabi niya sa anghel na may matalim na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa sapagkat hinog na ang mga ito. Kaya't ginamit ng anghel ang kanyang karit. Inani ang mga ubas at tinihagis sa pisaan ng matinding puot ng Diyos. Pinisa sa labas ang lunsod ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. Ang lawak ng baha ay umabot hanggang 300 kilometro at 5 talampakan ng lalim.